Rumampa pauwi sa kanyang hometown si Sparkle Beauty Queen Atisa Manalo. Pinasyalan niya ang historical landmarks sa tinaguriang Land of a Thousand Colors, pati ang mga pasyalang perfect bisitahin ngayong tag-init. Tara na sa Quezon at mag-sparkle under the sun! I am Maria Atisa Manalo, representing Quezon Province. Hello mga kapuso! Ngayong araw, excited akong umuwi sa aking probinsya, Quezon Province. Kaya samahan niyo ako from Quezon City to Quezon Province. Tara! Parang 10 taon na nung huli ako makapunta ng Mauban. So excited akong makita kung gaano kalaki ang pinagbago. Makita yung beach. Perfect for summer. Hindi pa ako nakakapag-beach. So ito ang una kong beach. Happy ako na sa Quezon. Touchdown, Mauban, Quezon. At narito tayo ngayon sa Rizal Hill Park. Malimit ako umuwi talaga ng Quezon. Bumibisita ako sa Dolores para bisitahin yung lola ko. So, nung dumaan tayo, nung alam kong nasa Quezon na tayo, ramdam ko, nakauwi ako. Sir Lex, bago po ito naging monumento ni Dr. Jose Rizal, ano po yung nandito noon? Noong July 14, 1928, nahiwalay na po itong Calvario. Hindi pa siya tinatawag na Rizal Hill Park. Noong panahon ng mga Espanyol, madaming religious activity na ginagawa po dito. Nagkaroon din po dito ng guard post ng Espanyol, American at Philippine Constabulary, saka po Japanese Army. July 14, 2011, declared by the National Historical Commission as historic site dahil tayo lang naman po ang mayroong pinakamataas na monumento ni Rizal sa buong Pilipinas. Binansagan mang bundok ng Kalbaryo, pero patunay ang lugar na ito na sa kabila ng mahabang pinagdaanan ng mga taga-Mauban, sila ay nananatiling matatag. Hindi nagbago yung warmth ng mga tao. Kahit hindi ako umuwi doon sa bayan ko mismo, I'm home. Okay guys, after natin gumala sa bayan ng Mauban, now it's time for our main adventure. Let's sparkle under the sun. Let's go! Nakakatuwa kasi last ko na nagpunta ako sa Cagbalete 10 years ago. Pagbalik ko, ganun pa rin kaganda yung dagat. Kulay blue pa rin siya, kulay turquoise pa rin siya. Ganda ng kulay, oh! Turquoise. After almost an hour of boat ride to Cagbalete Island, I'm finally here in Yang In Sandbar. Isa rin sa sikat na destinations dito ang San Jose River. Perfect for sightseeing at kung gusto nyo lang mag-chill. At habang binabaybay natin ang kahabaan nito, napapaligiran tayo ng makakapal na bakawan o mangroves. Indication po yan na healthy ang paligid. Pinakagusto ko yung San Jose River. Kasi ako, mahilig ako sa fresh water. Gusto ko yung tahimik, calm. Hello, hello, Atisa. Come on! Oh, Atisa, oh, aking reyna. Pambansan, manika, Pilipinas, sa'yo ang corona. Quezon is a huge place. May mga public transport. Talaga kung gusto magbakasyon, when you get here, sobrang iba, disconnect talaga sa lahat ng nakasanayan mo kasi nature. After whole day ng activities, nakakagutom. At kung signature dish lang din naman ng Mauban ang pag-uusapan, ito ang di dapat palampasing matikman. Pahingi nga ng tininghi. Kasama ko today si Ate Rosette para turuan ako ng kanyang recipe ng tininghi.
Kailangan pong pagsama-samahin po muna natin yung mga rekado. Matamis na yung amoy. Ibig sabihin po ba nun malapit na? Pag medyo brown na po yung kulay ng nyog, pwede na po natin tikman siya. Okay naman, masarap. Sarap na. Kanina po hindi. Looks good. Tapos na ang aming tininghi ni Ate Rosette. Masarap, di ba, Ate Rosette? Oh. Tikman nyo. Ayaw nyo. Pinaka natuwa ako na matuto ako ng bagong recipe. Mahilig kasi ako magluto. Sarap ng luto ko. It's reconnecting back to what actually matters. I saw families and friends hanging out, and we often forget na yung time ng summer, ng bakasyon, yun talaga yung time na mag-reconnect sa pamilya. Mabilis akong bumalik sa kung saan ako galing. To me, we're all people, we're all the same. So it's not hard for me to get back to my roots of just being here. Para sa 24 oras, ako po si Atisa Manalo, reminding you to sparkle under the sun. Isiniwalat ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na nakakuha si Senador Rodante Marcoleta ng allocable na nagkakahalaga umano ng kalahating bilyong piso. Base anya yan sa documentation na galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nakatutok si Mau Gonzales. Sinabi ngayon ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senador Ping Lacson, nakakuha sila ng impormasyon na merong allocable si Senador Rodante Marcoleta na umaabot sa 500 million pesos umano. Ang allocables ay bahagi ng budget ng Department of Public Works and Highways para sa mga piling distrito ng mga kongresista na sinasabing ginamit para sa mga maanumalya o ghost projects umano. Ang basihan daw ni Lacson ay dokumento galing sa abogado ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na dati nang humarap sa komite kaugnay ng maanumalya o manong flood control projects. Meron pa nga doon na sulat kamay ni dating o the late Jose Cabral na nag-allocate talaga siya based doon sa request ng allocables. Nakapag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects kay Senator Marcoleta. Mismo kay Senator Marcoleta. Oh, hindi kasama 'yon sa hawak ng ombudsman. So ipapadala namin 'yon. So Kasi galing mismo 'yon sa kampo o sa abogado ni dating Yusek Cabral. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman iligal ang mga allocable. Pero tingin niya, hindi ito tama para sa isang mambabatas. Hindi ba naman aniya kasama sa irerekomendang imbestigahan ng ombudsman si Marcoleta? Sa ngayon hindi, kasi pero kung yun nga, merong ghost tapos ma-attribute sa kanila, kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner na natrato ibang senador. Wala nang special dito. Dagdag ni Lacson, may kwento ang ilang kongresista na nagkaroon umano ng bukulan nang dumaan sa commission on appointment si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Bagaman hindi siya pinangalanan ni Lacson, si Marcoleta ang chairman ng Public Works Committee ng CA noon. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuha ang project. Merong handwritten. Obviously, napagbigyan, care of na eh. Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman. So, sorry, senators and congressmen po ito? Yeah, both. Marami. Marami yun. Meron ng isang legislator. Ganyan kakapal yung kanyang request. Hininga namin ng reaksyon dito si Marcoleta pero wala pa siyang sagot. Sa ngayon, kulang pa rin ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon ukol sa flood control anomalies, kaya hindi ito mailabas sa plenaryo. Talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, wag na lang tayo mag-hearing. Di ba?
Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunus-dili na bumate. Yung iba, hindi ako kinakausap. Sa report, kasama ang pangalan ng mga senador na sina Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na inirekomendang imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Hinikayat ni Lacson ang tatlo na pumirma sa partial committee report para matalakay na ito sa plenaryo at magkaroon sila ng pagkakataong magpaliwanag. Kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, no, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Hinihinga namin ng panibagong reaksyon ang mga nabanggit, pero dati na nilang itinangging may kinalaman sila sa anomalya. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga kawani ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology sa North Cotabato may sinagawang rescue. Ang kanilang sinubukang iligtas isang natrap na agila. Ang jogging session ng mga kawani ng BJMP o Bureau of Jail Management and Penology sa Kinapawan, North Cotabato na uwi sa rescue operation. Nang makarating kasi sila malapit sa BJMP Material Recovery Facility, may narinig silang tunog. Parang pagaspas ng ibon. Tapos nung tiningnan namin dito sa my left side, may natrap na ibon. Iba yung feature ng mukha niya, parang eagle. Hinala ni na Joy, matagal nang natrap doon ng ibon. Siguro may kinuha na prey, tas di na niya alam paano lumabas. Dito na raw nila ito ni-rescue. Wala raw tinamong sugat ang ibon. Ay, ano na pre? Eagle pre? Pero, Nanghihina siya, tas hinihingal siya. Yung ibon po is nasa custody na po ng DNR. Tapos pag recover na siya, i-release na po siya back to the wild po. ang ibong na-rescue ni na Joy, isang Philippine Serpent Eagle o Spilornis holospinus. Sila ay mga medium-sized raptor na endemic o makikita lamang sa mga isla sa Pilipinas maliban sa Palawan. Kulay brown ang kanilang mga katawan na may mga puting batik-batik. Kapansin-pansin din ang kulay dilaw na mata nila. Pero bakit kaya sila binansagang Serpent Eagle? Mula rin sa kanyang pangalan ay isang uri ng agila na kumakain ng mga ahas, ng mga palaka, ng mga maliliit na hayop tulad na rin ng mga daga. Least concern ngayon ang conservation status ng mga Philippine Serpent Eagle sa IUCN Red List. Gayunman, kailangan pa rin silang alagaan, lalo't nababawasan na rin ang kanilang populasyon. Kaya sakaling makakita rin kayo ng isang natrap na Philippine Serpent Eagle, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Ang Philippine Serpent Eagle ay protected sa ating batas. Ito ang RA 9147 o ang Wildlife Act. Pinagbabawal po ang paghuli, ang pag-alaga. Samantala, sa Barangay Lamlahak sa Lake Cebu sa South Cotabato, ito naman ang na-rescue, isang kwago. Ano kaya ang nangyari sa kwagong ito? Kuya Kim, ano na? Ito ang kwagong na-rescue kamakailan ng isang residente sa isang palayan sa Barangay Lamlahak, Lake Cebu, South Cotabato. Ang naturang kwago, isang eastern grass owl, itinurn over sa DNR SOC Sargent. Base sa kanilang pagsusuri, may sugat ito sa kaliwang pakpak. Hinala nila, tinirador ito. Agad namang ginamot ang kwago at nilipat sa DNR 12 Wildlife Rescue Center sa Sultan Kudarat. Paalala naman ng DNR sa publiko ang pangangalaga sa ating wildlife at tikasyaman, responsibilidad ng bawat isa sa atin, lalo't napakalaki ng papel nila sa ating kalikasan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Itinanggi ni Congressman Leandro Leviste ang mga aligasyon laban sa kanya ni Executive Secretary Ralph Recto. Giit ni Leviste, walang basehan at hindi totoo ang aligasyon ni Recto na inalok sila ni Leviste ng 1 bilyong piso para hindi tumakbo noong 2025 elections ang misis niyang si Vilma Santos Recto. Itinanggi rin ni Leviste na naghanda siya ng 400 milyong piso at pinakiusapan si Recto na suhulan ang mga kalaban niya sa politika para mapaatras ng kampanya.
Sa isang social media post, hinamo ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman na raw kung sino ang nagsasabi ng totoo. Wala pang tugon si Recto sa pahayag ni Leviste. Matatandaang isiniwalat ni Recto ang kanyang mga alegasyon matapos akusahan ni Leviste na sangkot umano sa korupsyon sa DPWH si Recto at Congressman Edwin Guardiola. Itinanggi yan ni Recto. Pinagbibigyan na ang mga kongresista ng kopya ng Justice Committee report kaugnay ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay para mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng sesyon kanina ng Kamara, tinukoy ang committee report ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pati na rin ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Inutusan ng House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng kongresista para kanilang mabasa at mapag-aralan bago ang inaasahang botohan sa plenaryo sa Lunes. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies and distribute to the members printed copies of Committee Report number 261 containing House Resolution number 989. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ayon sa isang leader ng partidong Lakas CMD, lumabas sa pulong nila kanina na 90 to 95% ng 69 na Lakas congressmen ay boboto para sa impeachment. We are solidly behind the complaint. As you know, the chair of the Committee on Justice is a Lakas member. The respondent of one of the complaints is also a Lakas member. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. May mga kongresistang naniniwalang mahihigitan nila ito. Kung ipagsama mo yung boto ng Lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Di ba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. And there are three things which will affect how the House members will decide on this. One, how they appreciate the evidence. Two, of course, we acknowledge that this is a political process. Factor din ang posisyon ng party leadership. And third, the conscience vote. What will be best for the country should be considered also. Sa pahayag ni VP Duterte na tila sure na ang Kamara sa kalalabasan ng impeachment, sagot ng ilang kongresista. Baka may alam siya na hindi natin alam. Siyempre, hintayin natin na magkaroon ng discussion sa loob ng plenaryo. Although, ang alam ko, the House leadership is optimistic about the proceedings. Lalong-lalo na sa nangyari sa Committee on Justice na unanimous ang naging boto. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ipinisilip na sa cast ng The Master Cutter ang first few episodes ng kanilang serye bago pa man yan ipalabas sa GMA Prime this May 11. Ano kaya ang reaksyon ng bidang si Ding Dong Dantes? Makichika kay Aubrey Carampel. On point ang tailored look ni Ding Dong Dantes nang lumampa sa grand video launch ng pinakabagong GMA action drama series na The Master Cutter. Sa pagbabalik ni Ding Dong sa GMA Prime, gaganap siya bilang si Atoy na isang tailor o sastre by day at elite bounty hunter by night na tinagurian ding Master of Disguises. Ang bonggang media launch dinaluhan din ng powerhouse cast kasama sina Max Collins, ang kapuso child star na si Shena Stevens, Shuve Etrata, Joe Berry, Paulo Contes, Max Eigenman, Tonton Gutierrez, Rio Locsin, Charlie Fleming, Ketchup Eusebio, Anthony Constantino, Prince Carlos, at Polo Ravales. With the Master Cutter Director, Dominic Zapata, dumalo rin si GMA Entertainment Group Officer in Charge, Cheryl Chingsi, at iba pang opisyal ng GMA Network. Kasabay ng grand media launch, ang special preview ng The Master Cutter
na pinanood ng cast, production, creative team at miyembro ng media kung saan ipinasilip na ang pilot week ng Kapuso Prime series. Sabi ko, wow, parang hindi lang siya action, hindi lang siya spectacle, but grabe yung puso nung series. At the heart of Master Cutter really is a father and son story. It's a story about a modern family. Diba? It's a father and daughter story. So makikita mo rin dito yung interesting characters ng lahat ng tao sa barangay. At ang saya lang panoorin ng sabay-sabay. Gagampanan ni Max si Elaine, ang love interest ni Atoy na isang preschool teacher sa isang isla na close to home para sa aktres dahil minsan na rin siyang naging island girl. Ma-action at makikita mo rin yung kagandahan ng Pilipinas. Yun yung maganda kasi nasa Netflix na kami, will be shown around Southeast Asia. So it's so exciting and nakaka-proud. Other countries will see the beauty of the Philippines and the story is exciting. When may comedy, drama, there's really something for the whole family. Reunited naman sa serye si Dingdong at Paulo, nagaganap bilang kanyang main nemesis na si Red. Mas okay kasi hindi kami nagkakailangan eh. May mga times sa, susuntok ka, hindi ka takot maka-aksidente kasi you know the guy. Ilang fight scenes na pinagdaanan namin dalawa with Atlantica, doon pala Atlantica pa lang. So, mas confident ka. Muli rin niyang makakasama ang sparkle child star na si Shena. Abangan yung mga thrilling scenes ng action. Tsaka excited na po ako na lumabas po to sa Netflix. Habang dream come true naman for Joe ang magkatrabaho si Dingdong. Grabe, naiintindihan ko na ngayon kung bakit siya yung ating primetime king. Sa May 8 mapapanood na ang The Master Cutter sa Netflix at sa May 11 naman sa GMA pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Habang nagpapaulan ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, lumakas naman ang bagyong nasa labas ng PAR at may chance na ring tumbukin ang ating bansa sa mga susunod na araw. Huling namataan ang sentro ng tropical storm na may international name na Hagupit sa layong 2,185 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Pakanluran ang galaw nito ngayon sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang unti-unti nitong paglapit at nakikitang papasok sa PAR maaaring Biyernes ng gabi o pwede ring abutin ng weekend. Sakaling matuloy, tatawagin ito sa local name na Kaloy. May chance ang lumapit o tumikit yan sa Eastern Visayas o sa Eastern section ng Luzon. Bukod dyan, may isa pang posibleng mamuong sama ng panahon sa susunod na linggo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na tumutok sa updates. Yung low pressure area sa loob ng PAR, namataan 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa ang tsansang maging bagyo pero patuloy na magpapaulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, mataas na ang tsansang ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pati ang Bicol Region, kabilang ang ilang bahagi ng Albay, kung saan patuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Posibleng magpatuloy ang kalat-kalat na ulan pagsapit ng hapon at gabi. Kasama na rin sa makakaranas niyan ang ilang bahagi ng Ilocos Region. Sa Metro Manila, mababa pa rin ang tsansa ng ulan pero maging handa pa rin sakaling may biglaang thunderstorms sa hapon. Sinagot ni Senator Rodante Marcoleta ang pahayag ni Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson na nakakuha umano siya ng kalahating bilyong pisong allocable. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya? Tinawag din ni Marcoleta na pailalim na pag-atake ang mga pahayag ni Lacson.
Gaya ng pagsabi nito na nagkabukulan ng dumaan sa Commission on Appointments si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ako rin nanghingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Hindi na rin po bago sa akin itong ganitong pailalim na pag-atake.